May bago na naman tayong aabangan mga Kai Sotto at Gilas fans. Nakatakda ng magtatapat sina Kai Sotto at Alperen Şengün, ang kilala bilang Baby Jokic ng NBA, dahil sa kanyang laro na very similar sa laro ni Nikola Jokic. Sino kaya ang mananaig sa matchup ni Kai Sotto na isang legit 7-3 player na napaka-skilled na meron ring similarities sa laro ni Nikola Jokic at kay Alperen Şengün na isang tried and tested triple-double machine sa NBA who stands 6'7". Ito ang himay-mayin natin in this video at kung ano ang nakikita nating advantage ni Kai over Alperen Şengün. Well, unang-una ay napakalaki ng advantage ni Kai in terms of height and in terms of power and strength naman ay hindi naman siguro dihado si Kai dahil kaedad lang niya itong si Alperen Şengün. Kaya in terms of maturity sa katawan, ay hindi pa talaga masyadong malaki itong si Alperen, di katulad ni na Rudy Gobert o Joel Embiid. At nakikita ito sa kanilang timbang na kung saan mas mabigat pa si Kai over Alperen Şengün. Currently ay nasa 248 pounds na si Kai, samantala itong si Alperen ay nasa 243 pounds lamang. Kaya kung sa tulakan at posisyonan, sa palagay ko malaki ang advantage dito ni Kai. But don't get me wrong. Nang nagkatapat sina Alperen Şengün at Vek Wembanyama, ay pinaglaruan lang ni Şengün sa Wemby at dito nakuha ni Şengün ang kanyang career high. Alperen scored 45 points versus Vek Wembanyama, kaya mukhang mahihirapan dito si Kai dahil napaka-skilled nitong si Şengün at napaka-smart player pa. Not to mention, sky high ang kanyang confidence na nasa isip niya na kaya niyang gagawin ang lahat sa loob ng basketball court kahit sino pa ang kanyang makakatapat. Kaya napakahalaga ng tune-up game na ito ng Gilas versus Turkey dahil magkaroon si Kai ng pagkakataon na subukan ang isa sa mga rising star big man ngayon ng NBA na si Alperen Şengün. But honestly, looking at sa laro ni Şengün ay meron silang malaking similarity ni Kai. Pero mas athletic lang talaga si Kai and can play above the rim. And it remains to be seen kung kakayanin rin ni Alperen si Kai Sotto, especially sa ilalim na kung saan napakarami ring mga moves itong si Kai. In terms of overall skill set, ay hindi naman nagkakalayo ang dalawang players, pero in terms of experience and confidence, ay dito napakalayo si Kai kahit magkasing edad lang silang dalawa. Pero more than the individual skills of Kai, ay dito natin makikita sa tune-up game na ito kung meron tayong pag-asa na makaabot sa Paris Olympics. Very crucial ang game ng Gilas versus Turkey to prepare the team against Latvia na kung matatalo natin ay mas lalakas ang ating chances of qualifying para sa Paris Olympics. Ito na siguro ang pinakamalaking challenge para kay Coach Tim Cone bilang head coach. At ito na ang kanyang chance na patunayan na isa siyang world-class tactician. Hindi na mabibilang ang mga championships na nakukuha ni Coach Tim Cone sa PBA, and recently, nakuha pa niya ang Asian Games gold medal na ilang taon rin nating inaasam-asam. Kasama ni Coach Tim Cone ay si Justin Brownlee na susubukang dalhin ang kanyang magic hanggang sa Olympics. With Kai Sotto, Coach Tim Cone, Justin Brownlee at lahat ng mga miyembro ng Gilas, kasama sina Junmar Fajardo, Sergio Perez, Scottie Thompson, Chris Newsome, Carl Tamayo, Dwight Ramos, Kevin Kimbao, and injured players na sina AJ Edo at Jamie Malonzo, kasama sina Japet Aguilar at Mason Amos, ay meron tayong legitimate chance of beating the best teams in the world. Napakaganda kasi ng ating combination of height, speed and quickness at skills, at meron pa tayong legit 7'3" na bihira mo makikita sa buong mundo. Jaylen Brown at Derrick White pinangunahan ang three-pointer ng Boston Celtics at nagbigay lakas sa koponan sa kanilang 120-95 na panalo sa Game 1 laban ng Cleveland Cavaliers. When Jaylen Brown or Jason Tatum have it going, karaniwan ay nagbubunga ito ng magandang resulta para sa Boston Celtics.
This postseason, it's also been opening up the floor, ang 3-punt line para kay Derrick White, at nagdagdag ito ng bagong layer sa kanilang team na one to beat in the East. Nagtala si Jaylen Brown ng 32 points, gumawa si Derrick White ng 7 3-punters at nagdagdag siya ng 25 points. At pinamunuan ng Boston Celtics ang Cleveland Cavaliers sa score na 120-95 sa Game 1 ng kanilang second round playoff series. Si Jason Tatum ay nagtapos ng merong 18 points and 11 rebounds para tulungan ang Boston Celtics na makaalagwa sa second half. It feels good. I think the most important thing is to win. I've said before, it doesn't matter if I scored 0 or scored however many I scored today. When we win, I'm doing enough. Yan naman ang sabi ni Derrick White. Ang Cleveland Cavaliers ay nagtala ng 11 of 42 from the 3-point range at nakasabay sila sa simula. Pero mas epektibo pa rin ang Boston Celtics mula sa labas at nagtala sila ng 18 of 46 from beyond the arc para sa buong laro. At ito ang tumulong sa Boston Celtics na dalhin ang 15 points na kalamangan sa fourth quarter. Nagsimula ang Boston Celtics ng final period sa isang 10-2 run para palakasin ang kanilang lamang sa 102-79. Sa simula ng fourth quarter, si Jaylen Brown ay tumira ng 3-punter from the top of the key kung saan nagpapaalala ito sa Golden State Warriors sharpshooter na si Stephen Curry. I had it rolling tonight. You just want to come out and make the right plays, make the right reads. That's all it is. Playing through your teammates and playing with confidence. Yan ang sabi naman ni Jaylen Brown. At ang Game 2 ay sa Biyernes na at lalaruin ito sa Boston. Ang atensyon kina Jaylen Brown at Jason Tatum ay lumikha ng maraming bukas na opportunity para kay Derrick White. Ang 28 3-punters ni White sa loob ng 6 na laro ay ang pinakamarami sa kasaysayan ng playoffs ng Celtics. Ang Boston ay nanalo ng kanilang huling 21 games kapag si Derrick White ay merong at least 12 3-punters attempt. At si Donovan Mitchell ay nagtala ng 33 points and 6 assists para sa Cleveland Cavaliers. Siya ang ika-4 na player sa kasaysayan ng liga na nagtala ng 30 points or more sa 6 na sunod-sunod na opener ng playoff series, kasama si Michael Jordan, 3 beses, Kobe Bryant at Wilt Chamberlain. At nagdagdag pa si Darius Garland ng kanyang 14 points. Si Donovan Mitchell ay naglaro ng 37 minutes matapos siya naglaro ng 45 minutes sa kanilang panalo sa Game 7 ng Cleveland Cavaliers sa first round laban sa Orlando Magic. At ipinagpatuloy ni Derrick White ang kanyang nakakamanghang laro kung saan nagtala siya ng 38 points and 25 points sa huling 2 laro laban sa Miami Heat sa first round. At dahil mainit ang kamay ng Cleveland Cavaliers mula sa 3-point line, si Derrick White ang nagpasimuno sa opensa ng Celtics at ito ang kanyang ikatlong pagkakataon sa postseason na may hindi bababa sa 6 na tres na kanyang naitala.